₱1 milyong pabuya ang alok ng DILG sa makapagtuturo sa 7 sospek sa pagpaslang sa isang pulis na miyembro ng Drug Enforcement Group na natagpo ang patay sa septic tank sa Bulacan. 4 na sospek na ang naaresto kabilang isang police corporal. May report si June Veneracion. January 24, birthday ni Police Staff Sergeant Renato Casaway nang magpaalam siya sa kanyang misis na makikipagkita sa isang asset. Sa CCTV, nakita sa isang compound sa Barangay Mohon sa Malolos, Bulacan, si Casaway na miyembro ng Drug Enforcement Group ng PNP. Naroon din ang kanyang asset na si Julian Salamat. Pumunta sila sa lugar na di hagip ng CCTV. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Napalingon ng mga tao sa paligid. Sige na. Bumalik ang pulis asset sa lugar na kita sa CCTV at inutusan ng kasama. Sige na, tutuloy yung dugo pare. Tutuloy yung dugo. Kinabukasan, inireport sa pulis ng misis ni Casaway ang kanyang pagkawala. January 30, natagpuan ang bangka ni Casaway sa isang septic tank o Poso Negro. May 3 tama ng bala, isa sa ulo, 2 sa kamay. Makita mo dito yung conspiracy to conceal yung cadaver. Just imagine, nangyari January 24, na-discover natin January 30, nobody from them reported the incident. Naaresto ang 4 na sospek kabilang ang isang police corporal na si Vivencio Abalos. Ang mga sospek, pati ang mismong shooter, makakasama umuno ni Abalos sa isang grupo ng mga rider. Inaresto natin siya for his concealment. Accessory siya doon sa krimen. The gunman, Julian Salamat, together with another witness, went to Corporal Abalos. Binanggit niya lahat na pangyayari. So, na-discover natin yan January 30 na. So, makikita mo dito yung talagang deliberate yung pag-conceal ni Abalos nung insidente. Dapat, nung 24 pa lang, nung hapon, nung nag-report sa kanya, dapat, inaresto niya dapat si Salamat. Tinutugis ang 7 iba pang sospek kabilang ang gunman. May ₱1 milyong pabuya ang DILG para sa sinumang makapagtuturo sa kanila. Batay sa investigasyon, dawit umano sa droga ang mga sospek at itinumba nila si Casaway dahil sa kanyang trabaho. During the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Casaway, target na talaga nung ni Salamat dahil nagiging problema nila. Last December, nahulihan yung isang kasama nila, nahuli nito ni Staff Sergeant Casaway. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mga arestadong sospek. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Onsehan sa transaksyon sa sasakyan ang tinitingnang motibo sa pagpatay sa babaeng pulis at kanyang anak. Lumalabas din na ililigaw lang dapat ang bata pero napag-isipang patayin na rin sa takot ng mga sospek na maituro sila nito. May report si Marisol Abduraman. Sa loob ng bahay na ito sa Novaliches, Quezon City, pinatay habang nakaupo sa sofa si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido, January 16 ng gabi, ayon sa Quezon City Police. Bahay yan na mag-asawang inaanak niya sa kasal. Ang inaanak niyang lalaki na isang dating pulis ang bumaril kay Molinido, ayon sa Department of Interior and Local Government. Pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Pinatay ang 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael kinabukasan. Sila parang yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Actually, according to ang plano sana ni ay papuntahin lang sa iligaw yung bata sa Taguig, ibalik doon. Kaya lang, ang nasusunod, ang gusto ni isama na kasi makikilala something na gano'n. Nasa loob umano ng bahay ang 3 anak na mag-asawang suspect nang mangyari ang krimen, bagamat di nila nakita ang pagpatay. Pero isinama umano sila ng kanilang mga magulang sa biyahe habang sakay ang mga bangkay sa SUV na ito. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Ayun ang sinabi sa mga bata. Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal. January 24, natagpuan sa Pulilan, Bulacan ang labi ni Ginang Molinido, habang sa Victoria, Tarlac natagpuan ang anak niya noong January 29. Hawak na ng otoridad ang 4 na suspect, ang mag-asawang utak umano sa krimen at 2 kasabwat. Pagkakaawa sinira sa kanya.
Noong inaresto ang mag-asawang pangunahing suspect, idinin pa ng babae ang Mr. Molinito sa krimen na ngayon ay itinuturing na lang na person of interest. Git pa niya, wala siya sa lugar ng krimen pero napanood raw ang pagpatay via video call. Ahente ng sasakyan ang babaeng pangunahing suspect. May gusto manong bilhin ng SUV ang biktima kaya siya nagbigay ng down payment ng 550,000 pesos sa mag-asawa. Ipinabenta pa ng biktima sa mag-asawa ang kanyang lumang sasakyan sa halagang 450,000 pesos para mabuo ang pambayad sa SUV. Pero nang magkita na sila noong January 16, it turned out, non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel si ano. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have string of cases, estafa cases. bukod sa 4 na arestadong suspect, hindi pa rin absuelto ang pulis na asawa at ama ng mga biktima. Una, pinili niya mag-cremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes, yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya. We have different ways of grieving, so hindi natin mahusgahan base lang sa reaction niya. So antayin natin. Nasa restrictive custody siya ng PNP matapos ma-drop ang reklamo dahil iniurong ito ng kapatid ng biktima. Sa extrajudicial confession naman ng babaeng kasabwat, lumalabas na pinaghandaan ang krimen. Kwento doon ni na 15 pa lang parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Bago siya proseso para sa inquest, iginit din niyang hindi siya sangkot sa krimen. Ang PNP, kumpiyansa raw sa mga ebidensyang hawak nila. We are sure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan ng LTO ang magkakasunod na aksidente sa isang motorcycle challenge sa Mindanao, kung saan isa rin ang naiulat na patay. Ang tugon ng organizer ng event sa report ni Marizo Mali. Sumemplang ang rider na yan matapos salpukin ang sinusundan nitong tricycle sa Digos, Davao del Sur nitong February 1. Isa lang yan sa mga naitalang aksidente sa gitna ng Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge na iniimbestigahan ngayon ng Land Transportation Office. Sa Talakag Bukidnon Crossing, may rider na nabalian ng paa nang banggain ng isa pang rider. Sa mga nakalap na litrato at video ng LTO, may mga ganito ring insidente sa Compostela, Davao de Oro, Capiton, Maguindanao del Norte, Kawit, Kauswagan, Lanao del Norte, Kapatagan, Lanao del Sur, Cabacan, North Cotabato, Kibawe, Bukidnon, at sa Picong, Lanao del Sur na pumailalim pa ang motorsiklo sa bus. Ayon sa LTO, humigit kumulang 1,000 lumahok sa Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge na ginanap nitong January 31 hanggang February 1 sa Mindanao. Babagtasin ng mga kalahok ang 1,288 na kilometrong ruta mula General Santos City at pabalik muli sa parehong syudad. Pero ayon sa Philippine National Police, 12 sugatan, kabilang ang 3 menor de edad na nanunood lang. May isa ring rider na kalahok na namatay sa aksidente. Sandamakmak na traffic violation ang ginawa. Gaya ng insidenteng ito kung saan tuloy ang rider kahit nakapula na ang stoplight. Sabi ng LTO, wala raw koordinasyon sa kanila ang organizers. Pinatatawag na ng LTO ang mga organizer ng Boss Ironman Motorcycle Challenge at pinaharap sa hearing sa darating na Biyernes. Nag-issue na rin sila ng show cause order sa ilang mga lumahok. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa DOTR at Kongreso. Noong 2024, may 2 na ring namatay sa parehong event. Hindi po ito dapat ginagawa kasi ang laking ho ng perwisyo, ang daming namamatay. Kinikilala naman daw ng organizer ng Boss Ironman Motorcycle Challenge ang mga aksidente sa kanilang event, kabilang ang pagkamatay ng isang rider na kanila raw ikinalulungkot. Nagbigay na raw sila ng tulong pinansyal sa kanyang pamilya. Hindi raw nila kinukonsinte ang mga traffic violation at nakipag-ugnayan sa mga kinauukulan para sa event. 2 taon daw nilang itinigil ang event para pag-aralan ito. Hindi na nga po ito endurance It's a tourism ride challenge.
tinanggal na namin yung 24 hours na ride eh. This is a two-day event na. No? Meron na pong mandatory stop na ni-require namin ang mga riders namin na matulog ng about 8 to 12 hours para naman po ma-regain nila yung strength nila. Haharap daw sila sa ipinatawag na hearing ng LTO sa Biyernes. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkatensyon sa Senado at Kamara ng batikusi ng ilang mambabatas ang isang opisyal kaugnay ng caricature ng Chinese president. May report si Ian Cruz. Sa interpellation sa resolusyon ni Senador Kiko Pangilinan sa pagkondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ating mga opisyal at institusyon, iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na dapat alam natin ang hangganan ng ating teritoryo, bagay na dapat daw inuuna ni Commodore J. Tariela na isumite sa International Hydrographic Organization. Kesa sasabihin natin, gagawa ng halimbawa ng caricature. Para sa ganon, alam na natin, maiguguhit na natin, hindi lamang tayo lang ang nakakaalam ng ating West Philippine Sea, pati po doon sa S-23. Ito po yung International Hydrographic Organization. Pero sabi ni Senador Kiko Pangilinan, ang mga nabanggit ni Tariela, dinipensahan na ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Hindi ba dapat susugan natin at suportahan natin at we rally behind our armed forces, our Department of National Defense, rather than kowtow, not kowtow, but rather than give China the benefit of the doubt as regards their motivations in attacking one of our men in uniform. Bagyaring nagkatensyon sa mababang kapulungan. Pinuna ni Minority Leader Marcelino Libanan ang pag-display ng caricature ni Chinese President Xi Jinping ng isa umanong senior spokesperson ng PCG. Hindi pinangalanan si Tariela. Pero sa interpellation ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, J. Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people. I hope the minority leader withdraws his statement. A congressman taking up the cudgels of our aggressor in the West Philippine Sea. Hindi ko po i-withdraw po yan. I am not defending China. What I am saying is that we have to act with professionalism, discipline, and manage our international relations properly. Pag sumisigaw tayo palagi, hindi po tayo maririnig. Madam Speaker, palagay ko, ang boses ko ay mas malaki sa boses ng gentleman from Cagayan de Oro. Session suspended. Pero nagsasalita ko ng mahinahon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinundina ng Animal Rights Group ang pagtali sa isang kabayo sa umaandar na sasakyan sa Gingoog City sa Misamis Oriental. Sa video, kitang pilit na napapatakbo ang kabayong itinali sa pickup truck. Maya-maya, huminto na ang pickup at napahiga naman ang kabayo. Ayon sa uploader ng video, buhay naman ang kabayo. Kinumpirma ito ng may-ari ng kabayo sa isang social media post. Ang sabi niya, pinag-exercise lang niya ang kabayo. Wala pa siyang tugon ng hinga namin ng pahayag. Handa naman daw ang Philippine Animal Welfare Society na tumulong sa pagsasampa ng kaso laban sa driver ng pickup. Binabantayan ng Pag-asa ang bagyong Basyang na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng ikalawang bagyo ngayong 2026, 965 kilometers east of northeastern Mindanao. May hanging 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Sa latest forecast ng Pag-asa, posibleng mag-landfall ang bagyong Basyang sa Caraga Region sa Huwebes ng hapon o gabi. Maaring tawirin nito ang Visayas at Palawan sa mga susunod na araw. Apektado naman ng trough o extension ng bagyo ang ilang bahagi ng bansa. Nagpaulan din ng amihan at localized thunderstorms. Hindi naman daw ikinagulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang paghahain ng dalawang panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Isa sa mga batayan ng mga ground for impeachment ang paglustay umano
sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito naman pong mga impeachment complaints talagang anticipated na natin. In fact, the past few weeks talagang nagsasabi naman po ilang mga grupo na nagpaplano silang maghain. Handa naman po kami na harapin itong mga complaints. In fact, Sparkle star Mikoy Morales binigyan ng intimate bachelor's party ng Team Groom. Present dyan ang kanyang best woman na si Mikey Quintos, close friends na si Ruru Madrid at Charizo Lamon. Hindi rin nakaligtas sa mata ng fans ang presence ng ex ni Mikey na si Paul Salas. Shuvi Etrata very K-drama sa traditional hanbok. Enjoy sa snow ng South Korea ang ex-PBB housemate. PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate Sofia Pablo. Mainit na sinalubong ng kanyang Sparkle family. We're very proud of her. I think mas nakilala siya sa loob ng bahay. Kaya ang sinasabi nga niya na she fulfilled her purpose and parang winner na rin siya in our eyes. Because of PBB, people now see me, the real me, and sobrang grateful ako. Siyempre naman, nakakapanghinayang din na lumabas na sa bahay. Pero nakaka-proud kasi kumbaga yung first goal talaga ni Sophie bago pumasok is makilala siya ng mga tao. Sa pagbabalik outside world ni Sophie, may paayuda agad sila ni Allen sa fans. Sa caption ni Sofia, masaya na ako sa Valentine's. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.